Halina't pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang titig timawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Ang ating mga karapatan dahil Kaya natin to, kids! Beautiful morning mga friends! Bagamat maulan, sana'y maganda pa din ang inyong umaga. Ngayon po ay ika-30 ng Setyembre. Ay, nako, magandang umaga sa mga nagagandahan at nagwagwapuhang mga tagapakinig sa ating napakamakabuluhang programa ngayong linggo ng umaga alas 10 hanggang alas 11. Ito ang Kaya Natin To, Kids! mga kasama po natin ngayong umaga ang ating kakwentuhan na si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Ba't nung nakaraang linggo, merong napakaganda, ganyan. Ngayon, kakwentuhan na lang. Ayoko palitan na natin tong script. Hindi, joke lang. Dahil makakasama natin ngayong umaga, maganda pa rin, syempre, at cute na si Rachel Santa Catalina, 15 taong gulang, at ang gwapong-gwapo na si Nico Kapitli, 14 na taong gulang, mula sa Marikina City. Thank you, Tita Jang. Ang Kaya Natin To, Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na Rachel ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. At ang programang Kaya Natin To, Kids ay daluyan syempre ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at ng buong komunidad. Gayon din tatalakayin natin ang iba't ibang mga issue at pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayon din syempre ang may tutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin nyo ba, Rachel, Nico, kayong mga bata, meron ba kayong magagawa? Syempre, kasi Kaya Natin To, Kids! At ang programang ito ay inihahatid sa atin ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARC-CEA. At syempre ng Gabriela Women's Party List. sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DZXL. Kaya dali na kayo't makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! At magandang morning muli sa lahat ng ating tagapakinig dito sa Kaya Natin To, Kids. Maayong buntag sa tanan na imbag na adlaw. Buongiorno a tutti, ciao! Ano yun, ha? Teka lang, anong lingwahe yan, ha? Yung binabanggit ni Rachel kanina, ano yun Cebuano, tsaka parang Ilocano yata yung isa. Ano naman yung sinabi mo, Nico? Sabi ko ay magandang umaga sa lahat. Hello, Italiano po yun. Aba, Italiano ka na pala ngayon, Nico, ha? Nako multilingual ang mga batang kasama ko dito sa Kaya Natin To, Kids. Ano ba ang magaganap sa isang oras natin ngayong linggo ng umaga? Tita Jang, maraming magaganap. Exciting na naman ang linggo ng umaga natin. Oo nga, siguradong hitik na naman sa kaalaman. Katulad noong isang linggo, nang nakakwentuhan natin si Tita Nemia Villaflor. May natutunan ba kayo? Ano ang nalaman nyo mula sa chikahan natin kasama si Tita Nemia? Marami po, katulad ng mahalaga palang pag-aralan kahit ng mga malilit na bata yung mga bagay ng katawan. At pinakamahalaga ang pangangalaga at pagprotekta dito. Lalo pa, nako,
maraming nagiging biktima ng pang-aabuso. Ay, totoo yan. Kaya nagpapasalamat nga tayo kay Teacher Nemias dahil tinuruan niya tayo na maski maliit pa lang, dapat alam na ng bata meron na siyang kahit papano kaunting nalalaman tungkol sa sexualidad para hindi nalalagyan ng mali siya ang mga usap-usapang yan. Pero ngayong araw, mapapakinggan natin ang third episode ng ating radio drama series. Siguradong inaabangan niya ng ating mga friendships. Kung kayo may tanong o comments, maaari kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN. Para sa mga Sun users, 0933-130-2760. At para naman sa mga smart users, ay, asan na yon, Rachel? 0921-431-1044. At para naman po sa mga Globe users, 0927-863-7771. Ayan. Ulit 0927-863-7771 kung kayo ay Globe, 0921-431-1044 kung kayo ay Smart at 0933-130-2760 kung kayo ay Sun users. At ang aming Twitter account, sundan ninyo kami sa twitter.com/kayanatintokkids at i-tweet ninyo sa amin ang inyong mga katanungan, komento at pagtingin. Mag-ingat-ingat sa pagtitweet, may cybercrime. Makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page ng Arcsea sa www.facebook.com/Arcsea Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maaari ding mapakinggan ng ating mga friendships ang mga episodes ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin ang mga kasama nating mga bata mula sa Bata News Network. Para sa mga balitang bata, andito sina Jumalyn Palay, 11 taong gulang, at si Mary Joy Tapis, 14 na taong gulang. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa Balitang Panahon, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, naapektuhan ng habagat ang Luzon kaya may mga pag-ulan sa kasalukuyan. Ang Metro Manila, ang mga rehiyon ng gitnang Luzon, Ilocos at Cordillera ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may paminsan-minsang kalimtamang hanggang sa malakas na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may dagliang pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Samantala, sa iba pang balita, nagkaroon ng press conference ang Salinlahi Alliance for Children's Concerns at Children's Rehabilitation Center o mas kilalang CRC noong Setyembre 27 upang ipabatid ang dinaranas ng mga problema at issue ng mga batang Pilipino. Ayon kay Melissa San Miguel, ang Executive Director ng Salinlahi, walang pakialam di umano sa kalagayan at karapatan ng bata, si Pangulong Noynoy Aquino. Ang presscon ay ginawa din para gunitain ang Oktubre bilang buwan ng mga bata. Mula sa Bata News Network, ito po si Mary Joy Tapis. At ito po si Jumalyn Palay, nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusulit ng isang bibig tingawa. At mga mothers, heto naman ang inyong inaabangan tuwing umaga ng linggo. Ito yung ating mga tips para kay nanay. Tips! Nanay! Para kay nanay! Oh, mga mothers, alam ba ninyo na yung ampalaya, nako, mapait-pait yan, pero matagal na po yung ginagamit bilang herbal medicine at nakakagamot ito ng maraming karamdaman. Nako, gusto ko ng ampalaya salad.
Sana nakikinig na si Viel at ang aking asawa. Gusto ko po ng ampalaya salad mamayang tanghali. Yan, ang ampalaya o Momordica charantia ay nagtataglay ng flavonoids at alkaloids na nakakahikayat sa pancreas na mag-produce ng insulin para makontrol ang blood sugar. Kaya mainam din itong napagkukuhanan ng vitamin A, vitamin B at vitamin C. Meron din itong iron, folic acid, phosphorus at calcium. Mayaman ito sa mga antioxidants na nakakatulong pangalagaan ang mga selula ng katawan laban sa mga free radicals. Alam nyo ba na ang ampalaya ay inirerekomenda din ng DOH bilang alternatibo sa diabetes, sa iba't ibang liver problems at maging sa HIV kasi nakakatulong itong mag-boost ng ating immune system. Kaya naman, mainam po na kumain ng ampalaya. Bukod sa ito ay masustansya, ay may medicinal value pa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa Napakinggan nyo ang Balitang Bata at tips para kay nanay. Pansamantala ay magbe-break muna tayo para sa ilang paalala. Anak, huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Karapatan ng mga batang katutubo ang makapag-aral. Subalit, ang karapatang ito'y naipagkakait sa kanila sa gitna ng papatinding militarisasyon sa paggamit ng mga paaralan bilang barracks at sa pananakot sa kanilang mga magulang at komunidad. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang Oplan Bayanihan. Itigil ang militarisasyon sa kanayunan. kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig. Nagbabalik ang Kaya Natin To Kids. Kasama nyo pa rin kami ang inyong katskan ngayong linggo ng umaga. Ako si Nico. At ako naman po si Rachel. At ako po ang inyong Tita Jang mula sa Gabriela. Tita Jang, Rachel, narinig nyo na ba yung human rights violation? Narinig ko na yan. Ang alam ko, marami niya nung panahon na nasa ilalim ng martial law ang buong bansa. Marami yang dinukot, pinatay, o yung tinatawag na extrajudicial killings at mayroong ding mga tinorture. Ganun ba, Rachel? Naku, ba't naman ganun? Kasi nga, Nico, alam niyo yung mga nawawala o yung mga desaparecidos at iba pang mga biktima ng mga sinasabing aktivista na lumalaban sa diktadurya noong panahon ni Marcos. Yun, sila yung mga nagiging biktima ng human rights violation noong panahong yun. Kawawa naman pala yung mga aktivista noong panahon ng martial law eh. Sa panahon kaya ngayon? Magandang tanong yan, Nico. Ako, gusto ko ding malaman kung may mga bata bang biktima. Kasi minsan, naririnig ko sa balita na kahit ang bata ay biktima. Nako, ang dami nyo agad na tanong ha, ang aga-aga pa. Napaka-bright nitong aking mga kasama ngayong umaga. O siya, mamaya, antabay lang. At yung ating mga tagapakinig, katulad nila Gibeon, si Third at si MK na binabati ni Tita Jem, salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga taga Lubang Island, sa mga mates ko sa Lubang Integrated School at ang mga teacher na sina Ma'am Insign Tesorio Villegas, Caroline at Rosemary. Tersorio Villas pala. Caroline at Rosemary. Happy Happy Teacher's Day siguro to. Sa lahat mula kay Rogin Masangkay ng Occidental Mindoro. Salamat sa inyong pakikinig. Sana maging bahagi kayo ng aming talakayan. Text lang at tawag lang. Narito na po ang ating susunod na segment. Usapang Bata! Sige po, mga tagapakinig, ang mga kasama natin ngayong araw dito sa Kaya Natin To Kids ay walang iba kundi ang Executive Director ng Children's Rehabilitation Center o CRC na matagal na ring nagtatanggol sa karapatang pambata. Walang iba kundi si Tita Jacqueline Ruiz. Usap tayo, kids! Magandang umaga, Tita Jack! Magandang umaga, Nico, Rachel at Jang at sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong umaga sa Kaya Natin To Kids. Yan, good morning Tita Jack at welcome sa ating programa. Tita Jack, ano po ba yung inyong organisasyon?
Yung CRC o Children's Rehabilitation Center ay isang organisasyon na tumutulong sa psychosocial aspeto ng mga bata na nagiging biktima o survivors ng human rights violations. Tita Jack, kanina kasi nagtanong si Nico kung ano po daw yung ibig sabihin ng human rights violations. Maaari niyo po bang ikwento kung ano ang ibig sabihin nito? Ganito yan, Rachel. Tayo bilang mga tao, kayo bilang mga bata, ay meron tayong inherent na karapatan. Ibig sabihin, taglay natin ang mga karapatan na to. Ano-ano yung mga karapatan? Mabuhay, kumain, makapag-aral, matamasa ang mga serbisyo na dapat binibigay ng gobyerno. Pero, sa katunayan, may mga paglabag na nagaganap sa mga karapatang ito. Katulad, halimbawa, ng binabanggit nung nakaraang martial law. Marami daw mga aktivistang dinukot, pinatay, at iba-iba pa. Meron ding paglabag sa karapatan sa makakain, makapag-aral, dinedemolish ang bahay. Ito yung mga ilang forma ng paglabag sa karapatan ng mga bata at syempre ng buong mamamayan. So, ibig sabihin, hindi siya hiwalay. Yung karapatan ng bata, halimbawa, yung pag nade-demolish ka, napagkakaitan ka ng karapatan mo sa paninirahan, o di kaya pag nagugutom ka, naipagkakait sa'yo yung karapatan mong kumain. Oo, tama ka yan dyan. Akala ng iba, porkit nawala ng bahay ang nanay at tatay, hindi nila bagang karapatan ng mga bata. Saan titira ang mga bata? Paano makakapag-aral? Paano makakakain? Diba? Naku, alam kong napaka-interesante ng ating topic ngayong araw. Kaya kung may mga tanong o komento, tawag lang sa telepono o kaya ay mag-text sa Globe 0927-863-7771. Para naman sa Smart, 0921-431-1044. At para naman sa Sun users, 0933-1302-760. Kaya kung kayo ay naka-online, mag-tweet lang sa www.twitter.com/kayanatintokkids. Maaari rin kayong sumali sa ating chat room sa live streaming ng RMN sa www.rmnnews.com/tv. Pero bago po ang lahat, magbe-break muna tayo at mapapakinggan na natin ang matagal nang inaabangang adventures ni na Amihan at Habagat. Huwag po kayong maglilipat ng station ha. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang libing tingawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Hello mga bata at sa lahat ng aming mga taga-subaybay dito sa Kaya Natin To Kids, programang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Hatid sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA at ng Gabriela Women's Party ang ating partido. sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at DCXL. Mula sa Kwentong Pambata ay sinadula para sa radyo. Ako po si Amihan. At ako naman po si Habagat. Samahan niyo muli kami sa ikatlong serye ng aming paglalakbay ngayong buwan ng Setyembre. Amihan at Habagat, ang mga batang gala! Tubig ay buhay. Ang nakaraan. Kaslaak kumaken ka udanong hanapig sa Nagpatuloy sa pagkwento si Manang Raya hinggil sa Ilog Chico. Sa isang bangungot ng mga pangat o leader ng komunidad, kinabahan sila na para bang may parating na panganib sa kanilang lugar. Isang araw nga, may mga dayong dumating, may kayumanggi, may puti. Nagsukat sila ng lupa, nagputol ng mga puno, nagsukat ng ilog, at nagbutas ng mga bundok. Para matagumpay na maitayo ang dam, kailangang pigilan ang pagdaloy ng ilog. Yes, boss. Omo!
Pumutol kami. Kinausap ng aming mga lider ang mga tagaplano ng dam na huwag ituloy ang proyektong mapanira. Ay Apo, makinig kayo. Kapag pinigilan ang pagdaloy ng ilog para sa dam na yan, tataas ang tubig, dadalas ang pagbaha, masisira ang aming sakahan, at higit sa lahat, lulubog ang aming pamayanan. Ang ilog at bundok ay kaloob ni Kabunyan, kaya't aming inaalagaan. At ito ang aming tahanan. Matagal na kaming naninirahan dito. Dito isinilang ang aming mga ninuno. Dito rin sila namatay. Dito kami isinilang. At dito rin mamamatay. Para sa mga tagapagtayo ng dam na may suporta na pandaigdigang pautangang tinatawag na International Monetary Fund o IMF, ang proyekto ay para daw sa kaunlaran. Talaga? Nakakatulong daw ito sa pagpapailaw ng mga lungsod. Pwede. Pero, ay naku, ang habol naman talaga nila ay dumami ang mga mall at pabrikang papayaman sa mga negosyante lamang habang ang mga ordinaryong tao gaya ng mga katutubong magsasaka ay nawawalan ng tahanan at kabuhayan. Kawawa naman sila, amihan. Wow! Concern ka pala, habagat? Naman! Makulit rin kayo, ano? Salamat! Salamat at nauunawaan nyo. Pero, alam nyo, mas kawawa kayo at ang susunod pang henerasyon kung hindi kumilos ang mga katutubo upang depensahan ang ilog Chico. Kahit pa nagkampo sa aming nayon, ang mga tagaplano ng dam na may kasamang mga sundalo, hindi natinag ang aming pamayanan. Tandang-tanda ko pa, kahit ako ipaslit pa lamang noong panahon na yun. Isang araw, sinubukan ng aming ingkong at impo, ama, kuya at tiyo na pumasok sa kampo upang makipag-usap muli. Arrest everyone! Hulihin silang lahat! Umahangon, Cordillera. Kailangan mapalis ang kampo. Hindi pa naitatayo ang dam. Malaking problema na agad ang naging dulot nito. Nakulong na ang ilan sa atin. Patuloy na nangyayari ito hanggang sa may tayo ang dam. Gawin natin ang nararapat. Kasjay, kaya nating lumaban. Kaya nating pangalagaan ang ating pamayanan. Ang sigaw na yon, ang sigaw na pumunit sa dilim, ang hudyat ng aming pagsalakay. Mabilis kaming tumakbo, kasama ang aming ina, ate at tiya, pati mga bata. Sa pamamagitan ng patpat, bato at aming mga kamay, winasak namin ang kampo. Itinumba namin ang kanilang makinarya. Nilabanan namin sila. Ay, nagulat ang mga ama, kuya at tiyo na pumasok sa kampo upang makipag-usap muli. Arrest everyone! Hulihin silang lahat! Umahangon, Cordillera. Kailangan mapalis ang kampo.
Hindi pa na itatayo ang dam, malaking problema na agad ang naging dulot nito. Nakulong na ang ilan sa atin, patuloy na nangyayari ito, hanggang sa may tayo ang dam. Gawin natin ang nararapat. Kasjay, kaya nating lumaban. Kaya nating pangalagaan ang ating pamayanan. Ang sigaw na yon, ang sigaw na pumunit sa dilim, ang hudyat ng aming pagsalakay. Mabilis kaming tumakbo, kasama ang aming ina, ate at tiya, pati mga bata. Sa pamamagitan ng patpat, bato at aming mga kamay, winasak namin ang kampo. Itinumba namin ang kanilang makinarya. Nilabanan namin sila. Ay, nagulat ang mga tagapayo ng dam at ang mga sundalo. Napatakbo sila doon palayo. Yay! Astig! Manong inta kitaan man, kinapintas di kabakiran, nais istoryaan ti kaapuan. Mula noon, nagbantay kami. Salit-salita ng ginawa naming pagbabantay sa aming mahaba at dakilang ilog. Natulog kami sa lupa. Nagminas kami ng apoy upang labanan ang lamig. Umawit kami ng salidumay upang di kami mawala ng pag-asa. Isang araw, nagbalik ang mga tagapayo ng dam. Mas maraming sundalo ang kasama nila. Mas maraming armas. Mas maraming kagamitan. Nagtayo sila ng panibagong kampo. Desidido talaga silang manatili roon? Ay, ang tindi ng pangangailangan. Ay, naku! Pero tulad ng daloy ng dakilang ilog, nakarating sa ibang pamayanan ang balita tungkol sa pagbabalik ng mga tagapayo ng dam. Nalaman din nila na mawawalan din sila ng tahanan at sakahan kapag naitayo ang dam. Kaya isang gabi, ang sigaw na yon, ang sigaw na pumunit sa dilim, ang hudyat ng aming pagsalakay, kasama ng iba pang tribo at mga kamag-anak sa malapit na pamayanan. Nagulat ang mga tagapagtayo ng dam sa dami namin. Ay, wala silang nagawa nang muli naming sirain ang kampo. Kaya, Napilitan mo na silang umalis. Losers, losers. Buti nga. tinipon namin ang kanilang mga tolda, kumot, bag, at iba pang mga gamit. Tapos, bit-bit ang mabibigat nilang kagamitan, naglakad kami ng naglakad hanggang sa marating ang kanilang himpilan sa patag. What the hell are these red-tailed monkeys doing here? Men! Attention! Ay, Apo, naiwan ninyo ang inyong mga gamit sa aming lupain, kaya't heto, amin nang inihatid. Paya, ay. Ano kaya ang naging reaksyon ng mga sundalo? Tuluyan na kaya silang napalayas? Abangan ang mga kaganapan sa aming paglalakbay sa susunod na linggo. Inyong natunghayan ng ikatlong bahagi ng kwentong Tubig ay Buhay dito sa Amihan at Habagat, ang mga batang gala. Ang episode na ito ay halaw sa aklat na Dumaloy ang Ilog Chico
sa panulat ni Judy Carino at Rene Villanueva, batay sa salaysay ng mga kababaihan ng Dupag, Kalinga, Apayam. Isinalarawan ito ni Bernie Solina at inilathala ng Gabriela noong 1995. Ang mga nagsiganap sa aking kwento ngayong umaga ay sina Aprilyn Herodias bilang Amihan, Malik Maynigo bilang Habagat, Madela Santiago bilang Manang Raya, Glenn Pacaldo bilang Ama Makliing, Susana Santos bilang Pakut Waya-Waya, Rodel Orvido bilang lokal na taga-survey ng dam at sundalo, Carla Bagala bilang dayuhang taga-survey ng dam. Nagsiganap din sa ilang papel sina Yul Bunganay, Gemma Palay, Carlo Manano, Bruce Dig, Ailek Manano, at Sara Espineda. Sa tunog at musika ng Dapayan ti Kultura iti Cordillera at sa panulat ni Joanna Lerio at sa produksyon ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. Ito ang DZXL 558. DZXL 558. Tatak RMN. Muling nagbabalik ang Kaya Natin To Kids. Nandito pa din kami, ako si Rachel at kasama ko si Tita Jang at Nico. At kasama pa din natin ang ating panauhin ngayong umaga, si Tita Jack Ruiz ng CRC. Ang ganda na naman ng ating radio drama, as usual, at malapit nang magtapos. Ano kayang magaganap sa susunod na linggo? Nako, excited din ako para dyan. Kaya dapat abangan natin yan. At abangan din ang ating mga tagapakinig yan, Rachel. Gusto ko ngang malaman ano kayang ginawa ng mga kababaihan at ng mga bata doon sa kanilang paglaban sa pagtatayo ng dam. Nako, mukhang may kaugnayan din yan dun sa ating mga itatanong kay Tita Jack ngayong umaga. Katulad din ng gustong itanong ni Leo ng Caloocan. Sabi niya, nakikinig po ako ngayon sa inyong programa at nagulat po ako sa mga balita na may mga bata palang biktima ng militarisasyon. Aba, tanong lang kung mayroon na po bang nabigyan ng hustisya at napanagot na po ba ang mga salarin. Mamaya masasagot yan ni Tita Jack. At maraming salamat, Leo, sa iyong patuloy na pakikinig sa Kaya Natin To Kids. Ayan. Tita Jack, ayun, kaugnay nga nun. Maitanong ko na rin sa iyo, pati ba mga bata ay nabibiktima din ng human rights violations katulad nga nitong militarisasyon yung nangyari sa pagtatayo ng dam sa Ilog Chico? Tama ka dyan, Jang, no? Yung karapatan, yung paglabag sa karapatan ng mamamayan, hindi nito iniligtas ang paglabag sa karapatan ng bata. Ang CRC bilang din nagsasadokumento at nagmo-monitor ng mga kaso ng paglabag, particular sa mga bata, marami mula 27 years na kasi ang CRC. So mula noon, dire-diretso ang aming pagdodokumento at pagmomonitor ng mga kaso kaugnay ng mga bata. Paglabag sa karapatan ng mga bata. Kaya, batay sa mga datos at batay sa mga nagservisyohan ng CRC, nagpapatuloy yung mga paglabag na ito sa kanila. Kabilang ba doon yung militarisasyon, yung binanggit ng ating caller, yung nag-text sa atin? Tama ka dyan. Sa maraming pagkakataon, ang militarisasyon ay nagdudulot ng kamatayan ng mga bata. Sa katunayan, sa ilalim ng panahon ni Noynoy Aquino, 8 na mga bata ang kinitilan ng buhay dahil sa militarisasyon. Ha? Ibig sabihin, nagpapatuloy yung paglabag sa karapatang pantao at kahit sa mga bata nangyayari to? Oo, Nico, banggit ko kanina, 8 sa ilalim ni Aquino ang mga batang pinatay. 3 nito lang mga Agosto na sunod-sunod na pinatay ng mga ahente ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ano yung parang target din sila?
may ganong pagtingin, pero dahil nagpapatuloy yung Oplan Bayanin, ito yung counter-insurgency program ng Armed Forces of the Philippines at ng gobyerno, syempre. Kaya sabi ko, hindi nito inililigtas, hindi man target, pero direktang inaatake sa paglabag sa karapatan ng tao ang mga bata. Akala ko nung martial law lang nangyayari yun. Hay, bakit po ba nangyayari ang human rights violations at sa tulad pa naming mga bata? Oo nga, 'di ba? Sabi ko, may mga programang pinapatupad ang gobyerno, ang pamahalaan natin. Banggit ko, ang Oplan Bayanihan ay isang counter-insurgency program na nagmimistulang daw for peace and development. Sabi ko rin kanina, nagdodokumento kami at nagbumonitor ng mga kaso. Itong peace and development na ito ng Oplan Bayanihan ay hindi namang totoong peace and development. Sa katunayan, nagdulot nga ito ng mga paglabag, maraming paglabag sa karapatan ng mga bata. Pagpatay, frustrated killing, evacuation, torture, illegal arrest. At mga bata, tinotorture? Oo, totoo yan, Jang, no? Sa datos namin, meron kaming 5 na mga bata ang biktima ng torture. 5? Ano ibig sabihin? Paano tinotorture? Paanong torture sa mga bata? Halimbawa, kasi kasama ito doon sa mga illegal arrest o illegal na inaaresto at dinedetena. Hindi hiwalay yung kaso nito kasi sa maraming karanasan, sa dokumentasyon na ginagawa ng CRC, dito sinasaktan o merong physical na pang-aabuso sa kanila, sinusuntok o sinisipa upang halimbawa paaminin, halimbawa sila ay mga batang sundalo daw ng NPA o kaya naman ituro sa kanila kung saan daw nagkakampo ang mga New People's Army. Kadalasan itong mga kasong tinitingnan namin ay sa kanayunan kung saan evident ang mga elemento ng Armed Forces of the Philippines at nagaganap ang militarisasyon. Ngayon lang ba yan? Kasi may mga nabalitaan din tayo niyan nung panahon ng dating presidente, si Gloria Macapagal Arroyo. May mga ganyan din akong kasong nabalitaan. Bago ba yun? Meron pa din? Ay oo, no? Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, 9 na taon siyang nanungkulan, di ba? 77 kaso ng pagpaslang ang aming na isa dokumento. 100,000 mga forced evacuees mula sa indigenous peoples community, mga batang binansagan bilang mga child soldier o mga combatant daw ng New People's Army. So, sa aming pagsusuri, hindi talaga nito tinigilan yung paglabag. Nagpatuloy at napatuloy yung paglabag sa karapatan ng mga bata. Nakakalungkot naman pala yung Tita Jack, pati mga bata hindi ligtas. At ang masakit pa, sundalo pa yung gumagawa. Tita, may bata bang nagiging sundalo? Ayan. Sabi ng ayon doon sa mga dokumento namin, meron kaming tinatawag yung isa pa sa mga violation, recruitment and use ng mga ahente o mga sundalo ng armed forces para sumapi sa paramilitary groups. Halimbawa, mga CAFGU, yan, no? Sa mga community. May mga, sa ngayon, meron kaming kaso ng recruitment, 3 yung aming na isa dokumento na nire-recruit. Pero sa mga nakaraang pang mga taon, marami yan, no, sumusulpot dahil, yun nga, dahil sa counterinsurgency program na gusto nila, na ipinapatupad ng gobyerno. Paano sila nire-recruit? May mga anecdotal reports kami na binabarkada, o pinapapunta sa kampo, nagvi-video okay, nagpa-party, pero ang ending, ire-recruit sila bilang mga kafgu sa kanilang komunidad. Hindi po ba bawal na ang mga sundalo ng AFP ay gamitin ng mga batang ito? Totoo, no? Dahil merong UN resolution kaugnay niyan na ipinagbabawal ang paggamit ng mga sundalo o pagre-recruit sa bilang mga paramilitary groups o CAFGU. Yan. Nako, alam mo,
dapat talaga ipinagbabawalin at dapat napapanagot yung mga gumagawa niyang mga violations na yan. Ha? Dapat wag ninyong gawin itong mga grave child rights violations at lahat ng klase na rin ng human rights violations. Katulad na rin ako, sabi nung nakikinig sa atin, may nadadamay rin palang mga bata at nagiging biktima. Nakikinig po ako sa inyong radio drama. At si Rogin Masangkay mula sa Lubang Island, Occidental Mindoro ay may tanong. Ayan, pagkakaiba ng militarisasyon sa child trafficking. Pag trafficking kasi yata kailangang ilipat mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar yung bata. Pero pag militarization, kahit within the area, no? Oo. Tama ka dyan, within the area. Pagbuhos actually ito ng mga sundalo o ng Armed Forces of the Philippines o anumang sangay ng sandatahan dito sa atin, sa mga community. Sa madalas, yun nga, merong hinahanap ang mga NPA or sa mga forcible evacuation, halimbawa, merong developmental aggression. Kasi mayaman ng Pilipinas sa mga minahan, ganyan. So, nagtutulak din ng pagbubuhos ng maraming sundalo sa mga komunidad at nagdi-drive away yung mga bata at kanilang pamilya. So, ang militarization ay yung pagbuhos ng maraming sundalo at takot sa community dahil sila ay may mga armas. Karamihan dyan talaga ay fully armed na pumupunta sa mga komunidad. Idagdag ko lang, kaugnay pa rin ng mga grave rights violation. Isa pa sa aming mga tinututukan ay yung atake sa mga eskwelahan. Ano ito? Merong mga initiatives ang mga people's organization o mga church-based organization sa mga komunidad dito sa iba't ibang lugar sa ating bansa para magtayo ng mga daycare centers o mga alternative schools sa mga community. Malalayo to usually. Pero ito ay ginagawang mga barracks o kampo ng mga militar. Sa madalas, natitigil ang pagpasok ng mga bata at maraming pagkakataon din binabansagan ang mga eskwelahan na ito bilang mga eskwelahan daw ng NPA at nagtitrain ng mga bata bilang mga sundalo ng NPA. Ganon? Hindi, pero halimbawa kapag ganyan, anong epekto niyan sa bata? Kapag halimbawa, yon bumubuhos yung binabanggit mo kanina, bumubuhos yung malaking bilang ng militar sa isang lugar o di kaya yung binabanggit mo na may pagbabaraks. Oo. Alam mo ba doon sa aming mga sinubaybayang kaso, maraming mga bata ang takot nang pumasok sa eskwelahan. Kasi sa madalas, kung nagkakampo, may isa kaming kaso sa Ilocos, yung mga baril, nilalagay nila sa pasukan, yung sa pintuan ng daycare center. Siyempre, ang epekto nito sa mga bata, hindi papasok dahil alam naman nila kung ano ang magiging epekto kapag pumutok. Maaring matamaan sila, kaya nag-create to ng malaking trauma, takot sa mga bata. Siyempre, lalo na sa kanilang mga magulang, kaya ang tendensiya, hindi na makapasok. Nakakalungkot dahil itong mga eskwelahan na ito, sana ang tutulong doon sa mga bata, mabigyan ng primary education na salat dahil hindi naman na po-provide ng ating pamahalaan. Pero, yun nga, malaking takot, pangamba para sa kanila. Matanong ko lang, halimbawa, kayo, Rachel, Nico, halimbawa sa inyo, sa mga lugar ninyo, sa Marikina o kaya dyan sa Quezon City, sa Tandang Sora, pag may nakita ba kayong biglang maraming bilang ng sundalo, yung naka-uniforme, naka-full battle gear, naka-combat boots, may mga dalang Armalite, ano ang mararamdaman ninyo? Siyempre po, matatakot. Ikaw, Rachel? Siyempre po matatakot. Mamaya isa po sila sa mga sundalong nangaabuso. Hindi ba? Kasi yung iba sabi nila, kailangan increased police visibility, increased military visibility para daw matakot yung mga kriminal o kaya feeling ng mga tao protektado sila. Kayo ba feeling nyo protected kayo kapag kaganon? Hindi rin po eh. Para nga po mas malapit pa po yun sa mga disgrasya, yung ganun po. Kasi po parang ano rin po sila, lumalabas na ginagamit lang po nila yung mga armas nila para po katakutan. So matinding takot ang epekto nito. Paano kaya yon? May tanong yata si Nico. Ay, Tita Jack, kayo po sa CRC, paano nyo naman po tinutulungan yung mga batang biktima? Yan, yung mga batang natatakot. Dahil sentro ng aming programa yung Treatment and Rehabilitation Program. So,
kami pumupunta sa mga komunidad, lalong-lalo na yung greatly affected ng militarization, nagsasagawa kami ng psychosocial services sa mga bata. Ito yung pagbibigay ng mga counseling o processing doon sa mga bata sa forma ng pagkukwento, paglalaro, pagdodrawing upang maihahad nila yung kanilang karanasan at matulungan sila paano nila ito maintindihan at maigpawan at syempre tutulan yung patuloy na paglabag sa kanilang mga karapatan. Tita Jack, paano naman po yung mga yung mga hindi naman nadadala sa opisina po ng CRC? Ayun. Sige, hindi kami center-based pero may mga pagkakataon dahil pumupunta sila sa opisina. So, tinutulungan namin sila, binibigyan din namin sila ng psychosocial program. Pero, yun nga, community-based kami ay pumupunta, naglulunsad ng mga psychosocial activity sa mga bata, sa pamilya at sa komunidad. Buo ito, hindi lang bata yung aming pinoproseso, kundi kanilang mga pamilya at yung komunidad. Ini-equip namin ang pamilya at komunidad paano rin matutulungan ang mga bata sa kanilang community kapag wala na kami doon. So may mga trainings, ibang mga pag-aaral para makasupport para sa patuloy na paghilom ng takot at pangamba ng mga batang naging biktima. Ako, ang nakikita ko kanina, batay dun sa kwento mo, di ba, sa mga malalayong lugar, sa mga probinsya. Ibig sabihin ba ang CRC ay buong bansa? Meron ba kayong mga chapters o opisina sa iba't ibang lugar? Tsaka, saan-saang mga lugar na kayo nakarating? Tama ka dyan, Tita Jang. Meron kaming opisina sa Luzon. Ito yung CRC Ilocos at CRC Bicol. Sa Visayas naman ay CRC Panay at CRC Negros. Samantalang sa Davao ay yung CRC SMRO. At ito yung National Office sa Quezon City. Sa madalas, nagtutulungan yan sa mga batang naging biktima. So, all over the Philippines, nakakatugon sa mga nagiging biktima ng paglabag sa karapatan ng mga bata. Halimbawa, yung mga nakikinig sa atin ngayon, paano sila pwedeng makipag-ugnayan sa CRC? O kaya, bago pala yon, paano sila aangkop kapag may ganun silang obserbasyon o nangyayari sa kanilang mga lugar? Paano nila tutulungan yung mga bata na natatakot? Simple lang, no, di kailangan nating basically ang napuputol kasi diyan yung routine ng mga bata. Kapag napansin na natin ito, yung usually kasi ang mga bata ay playful talaga. Kapag napansin natin medyo nawawala na yung sigla, nawawala ng gana, kailangan na lang bigyan ng atensyon. Tanungin na kung kaya natin, tanungin na ang mga bata kung ano yung kanilang pakiramdam. Maraming formang pwedeng gawin. Yung banggit ko kanina ay pwede naman tayong magpa-drawing, maglaro, saan yun ang paglalaro at pagdodrawing para mailabas ng bata ang kanyang pakiramdam. Pero alam mo, sa karanasan ng CRC, medyo mahirap lalo na yung naging biktima ng militarisasyon kasi mahirap i-disclose, no? Dahil sa tindi ng takot, hindi din naman kasi biro yung nagaganap na militarisasyon sa kanayunan. Naalala ko yan, may mga kwento dati na yung mga bata, pati yung mga nasa evacuation centers, hindi lang yung mga nadi-displace kasi ginagawang barracks yung schools nila. Pero yung mga napipilitang lumikas o di kaya umalis sa kanilang mga komunidad, nako, sa sobrang takot, syempre siksikan sa evacuation centers. Tapos, saan na sila kukuha ng kanilang kakainin? Hindi naman yan kagaya na bumubuhos yung relief efforts kapag baha. Kapag usually, pag mga evacuation dahil sa militarization, hindi naman ganun kasigla ang efforts ng iba't ibang mga NGOs. Oo, tama ka Danjang. No? Nito lang taon na ito ay maraming mga pamilya, kabilang mga batang lumikas mula doon sa mga indigenous communities natin. Natigil ang pag-aaral, nawala ng kabuhayan, nagkasakit, at iba't iba pang mga kinaharap sa evacuation center. Kaya nakakalungkot ito sa bahagi ng CRC kasi nga nagpapatuloy na imbis na namumuhay ng matiwasay ang pamilya kabilang mga bata ay dahil dito sa mga pataharan na ito na pinapatupad ng ating gobyerno ay maging sila ay talagang atake, direktang inaatake ng mga ganitong policies. Nakakalungkot talaga na halimbawa yung mga pwede sanang maging kaklase ni Rachel at ni Nico, imbis na nag-aaral sila at nagpapatuloy sa kanilang mga pamumuhay, nadidisrupt, o natitigil yung kanilang pag-unlad bilang mga bata. Nakakalungkot. Buti na lang may CRC para
tumugon sa mga ganyan mga problema ng mga bata. Meron bang mga aktibidad o imbitasyon ang CRC, halimbawa kung saan pwedeng mag-participate yung ating mga tagapakinig? Ayan. Bago ko i-announce yung aming malaking activity sa darating na Oktubre, syempre ang panawagan namin ng CRC kabilang iba pang mga child rights advocate na itigil yung paglabag sa karapatan ng mga bata, bigyan ng hustisya ang mga batang naging biktima at itigil ang oblan bayanihin na talagang matindi yung nagiging epekto sa mamamayan at mga bata. Kaugnay niyan dahil ginugunita bukas, October 1, buong buwan ng Oktubre bilang National Children's Month. Hindi kami magsi-celebrate kundi ipapakita namin ang tunay na kalagayan ng batang Pilipino sa isang national conference on the situation of the Filipino children sa October 2, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Bulwagang Tandang Sora ng College of Social Work and Community Development sa UP Diliman. Ito ay pinapangunahan ng Salinlahi Alliance for Children's Concern, ng Children's Rehabilitation Center at ng Gabriela. Ako, busy pala ang CRC dahil nga merong Children's Month ang buwan ng Oktubre. At napakaraming kailangang talakayin kaugnay nga ng kalagayan ng mga bata. Saan-saan ba yung mga binabanggit mo na halimbawa kanina may binabanggit ka ng mga areas o mga community kung saan matindi talaga yung militarization at matindi yung paglabag sa karapatan ng mga bata? Diyan buong Pilipinas naman buong yan. Pilipinas? Oo. Walang exemption? Walang exemption. Kaya maraming mga bata ang apektado ng militarisasyon dito sa Pilipinas. Diyan ba sa national conference ninyo may dadalo mula doon sa mga iba't ibang lugar? Sa katunayan, merong mga bata mula sa Mindanao at sa Luzon ang darating para sa komperensya na yan. Ang tema pala ng aming komperensya ay Protecting Our Children, Defending Our Future, Strengthening People's Responses, Fighting for Children's Rights and Welfare. Ang haba naman ng tema. Ang mahalaga doon, fighting for children's rights and welfare. At dahil may mga batang dadalo, maganda yun, ano? Kasi mula mismo sa mga bata, ibig sabihin, kayo ba, Rachel, Nico, mas gusto nyo ba na nakakapag-ambag kayo sa kung ano yung mga plano para sa bata? Siyempre naman po. Oo, kasi tungkol yun sa inyo dapat kasali talaga kayo. At imbitahan mo uli yung ating mga tagapakinig sa iba't ibang mga aktibidad ng CRC at paano kayo makukontak kung halimbawa may suliranin sila sa militarisasyon sa kanilang mga lugar. Sige po, sa October 2 ang National Conference ng on the situation of the Filipino children sa Bulwagang Tandang Sora College of Social Work and Community Development ng UP Diliman, October 2, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. At serye po ng mga kampanya rin ang gagawin sa buong buwan ng Oktubre. Meron kami mga school hopping, press conference at iba't iba pang mga forma para i-address ang kalagayan ng batang Pilipino. At kung nais nyo pong humingi ng tulong o magbigay ng tulong sa CRC at iba pang mga organization, maaari po kayong tumawag sa 913-9244 o kaya 439-1053. Ang bilis naman, 913-9244 at 439-1053. Tumatanggap ba kayo ng volunteers? Ay, syempre. Syempre. Ayan. So, kung nais ninyong mag-volunteer, pwede kayong tumawag sa 931-9244. Yan, maraming salamat po, Tita Jack. Marami akong natutunan mula sa inyo. Maraming salamat, Nico at Rachel. At sana maging katuwang namin kayo para itaguyod ang karapatan ng bata. Siyempre. Oh, ayan mga friends ha. Marami na naman tayong napulot na kaalaman at aral. Sige nga, mag-review tayo. Ano namang natutunan nyo, Rachel, Nico? Ako po yung natutunan ko kahit pala sa kasalukuyang panahon marami pa ring lumalabag sa karapatang pantao, lalo na sa mga bata. At saka, hindi lang pala noong martial law nangyayari yung human rights violations. Maski po ngayon ay madami na pong nangyayaring paglabag. Kaya nga po, yung masakit pa po doon, yung katulad nga po ng sabi ni Nico, sa panahon po ngayon, pati po yung mga bata, naapektuhan na din.
Pero buti na lang, Tita Jang, andyan yung CRC, no? Oo nga. Yun din ang mahalaga nating natutunan. Mabuti may CRC at mahalaga din nating matutunan na dapat yung mga nasa kani-kanilang mga komunidad rin na mga bata ay natututong kumilos, maging bahagi ng iba't ibang pamamaraan ng partisipasyon sa komunidad katulad ng mga bata dito sa Kaya Natin To Kids, di ba? Kung meron silang naisabihin, ibulalas din nila agad at huwag silang matatakot. Muli, nagpapasalamat tayo sa ating naging panauhin, si Tita Jack sa Children's Rehabilitation Center. Good luck sa inyong Children's Conference! Ayan. Maraming salamat. Nako, at marami tayong mga tagapakinig na gusto sana maging bahagi ng ating talakayan at nako, gusto ring magpabati. Katulad na lang ng Hari ng Tondo, si Phil your husband. Phil Misty's husband. Yan, maligayang kaarawan kay Misty mula kay Phil. Happy birthday kay at si Misty ay beautiful treasurer at member ng Board of Trustees ng Arksea. Kaya maligayang kaarawan mula sa iyong Arksea family. Sino naman yan? Bumabate, Rachel. Magandang umaga sa lahat from Jonalyn Pascua. At si Rogin Masangkay ng Lubang Occidental, Mindoro. Nakasabay-bay kami lagi sa inyong programa, More Power. Happy birthday sa kanyang mate na si Ralph Romney Kahayon. At hello kay Vina sa Puerto from Bebe Camyas ng Matugbong, Quezon, Palawan. At sino naman yan, Rachel? Hello sa aking mga anak na si Jemon, Carla at Claire Camyas at ang kanyang mga kalaro na si Kate, Toy Toy, Jamela at sa aking asawa na si Ransim. From Quezon, Palawan, nakikinig po sila ngayon from Bebe Camyas. Yan. Sorry, kasi may request pala sanang kanta si Tita Baby Camyas. Sorry po, hindi po namin maipi-play ang inyong request na awit. Baka po next time, subukan natin. At binabati ko rin yung mga Gabriela Women's Party sa may bahagi ng Tandang Sora. Abalang-abala sila sa paghahanda sa District-wide Assembly ng ika-6 na distrito ng Quezon City. Good luck sa inyo mamayang hapon. Tipunin natin ang pinakamaraming kababaihan para sa ating karapatan. May babatiin si Nico. Ako po, binabati ko po yung lahat ng taga-Agora kay Tita Lisa. Sa uncle ko po, lahat po ng kapitbahay namin doon. At si Rachel ay may babatiin din. Siyempre po, binabati ko po